Magandang gabi. Ako nga pala si Carlo at ang kwentong ito ay nangyari sa akin isang gabi habang pauwi ako galing trabaho. Hindi ko ito makakalimutan kahit gusto ko man. 12:00 na ng gabi noong natapos ako sa opisina. Dahil sa budget cuts, hindi na ako kumuha ng taxi at nagdesisyon na maglakad na lang pauwi. Isang shortcut ang naisip kong daanan para makatipid sa oras, isang lumang daan na halos walang dumadaan, lalo na sa 10 oras ng gabi. Ang sabi-sabi, may kwento raw tungkol sa lugar na iyon. Pero hindi ko na pinansin dahil mas praktikal akong tao kaysa sa naniniwala sa mga kwentong multo. Habang naglalakad, naririnig ko ang tunog ng mga dahon na tila hinihipan ng hangin. Ang ilaw ng poste ay malabo at may mga pagkakataon na pakiramdam ko ay may mga matang nakatingin sa akin mula sa dilim. Pero sinabi ko sa sarili ko, "Huwag kang praning, Carlo. Hangin lang yan." Nang makalampas ako sa isang lumang puno, naramdaman kong may sumusunod sa akin. Hindi ko agad nilingon. Baka kasi imahinasyon ko lang. Pero sa bawat hakbang ko, may naririnig akong sapatos na sumasabay sa tunog ng akin. Huminto ako at sinubukan kong pakinggan ang paligid. Tahimik. Napakabigat ng pakiramdam ko noon pero pilit kong nilabanan ang takot. Paglingon ko, wala naman akong nakita. Pero pagtalikod ko, may naramdaman akong malamig na hangin na dumaan sa batok ko. Bigla kong narinig ang isang boses na pabulong, "Hindi ka dapat nandito." Mabilis akong tumakbo, hindi na ako lumingon. Ang puso ko ay parang sasabog na sa kaba. Pero kahit anong bilis ng takbo ko, parang hindi ako nakakalayo. Sa gilid ng mata ko, may nakikita akong anino na parang sumusunod sa akin. Hindi siya tao. Parang isang malaki at madilim na anyo na hindi ko maipaliwanag. Nang makita ko ang dulo ng daan, mas lalo akong nagmadali. Pero sa huling hakbang, bago ako makalabas, may humila sa akin mula sa likod. Isang malamig at magaspang na kamay ang naramdaman ko sa braso ko. Napasigaw ako at pilit kong kumawala. Sa wakas, nakatakbo ako palabas ng eskinita at nakarating sa may kalsada kung saan may mga ilaw at tao. Pagka-uwi ko, hindi ko mapigilan ang panginginig ng katawan ko. Napansin ko ang braso ko. May marka ng mga daliri, kulay itim at parang paso. Hanggang ngayon, iniisip ko kung ano ang nakita ko. Hindi ko na muling dinaanan ang shortcut na yon. At sa tuwing inaalala ko ang gabing iyon, para bang naririnig ko pa rin ang bulong na nagsasabing, "Hindi ka dapat nandito."